Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Pentacles. I feel like ang nasa sense ko na energy mo, andun yung iniisip mong mag-invest. Pwedeng sa financial, sa trabaho, sa career, or dun sa mga tao na mahal mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na may plano ka na gusto mong gawin para sa future mo or mag-travel at pinag-iisipan mo ng malalim yun. Itong tao na to gusto niyang ibigay yung makakaya niya na pagmamahal na maipakita sa'yo. Pwedeng ikaw to na ginagawa mo yung kaya mo na maipakita yung pagmamahal doon sa mga taong mahal mo. Judgment na gusto mong matanggap, mangyari. Desisyon na kailangan mong pag-isipan or kailangan na may itama ka dito o ikaw yung itama. Nakikita ko na pinupunuan mo lahat ng makakaya mo sa every situation na dumarating sa buhay mo. Kasi passion mo yun eh. Nagiging masaya ka kapag napufulfill mo yung mga bagay na nagpapasaya sa puso mo. Kahit pagod na pagod ka na, gagawin mo pa rin yung kaya mo. Kasi para sa'yo, responsibilidad mo yun. Nakikita ko dito na iniisip mo kailan ba babalik yung mga bagay na binigay ko, pinaghirapan ko, ginawa ko naman lahat ng kaya ko doon. Pinihintay ka, pwedeng nasa malayo, or may gusto kang puntahan. Pwedeng may mga desisyon kang kailangan gawin. Hindi ka magpapatalo, gagawin mo pa rin kung ano yung kaya mo sa mga dumarating sa buhay mo. May darating dito na gustong-gusto mo. Either wish mo or something na talagang inaasam ng puso mo. Clarify natin ang Two of Wands. The Hangman and Seven of Cups. Nakikita ko yung may mga opportunity na pumapasok sa'yo pero hindi ka pa ready mag-decision right now. You feel nandun ka sa isang stuck na situation at kailangan mong pag-isipan ng malalim bago mag-move. Clarify natin ang Judgment. Page of Swords and Ace of Pentacles. You're removing some people in your life. Iyon yung decision mo right now. And meron ditong ibibigay sa'yo, either gift or blessing na pwedeng minamanifest mo. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Ace of Pentacles and the Hermit. Nakikita ko dito na andun yung may ibibigay or ikaw yung magbibigay. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo, akala mo walang dumarating sa'yo. Pero meron eh, oh. Nakikita ko na may bibigay sa'yong blessing. At may something here na maaalala mo dun sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Clarify natin ang Seven of Wands. The Chariot and the Moon. Nakikita ko dito na marami kang natutunan doon sa mga
pagsubok na pinagdaanan mo. At kung ano yung mga na-experience mo doon, you keep it to yourself. Pero, kung ano man yung mga pinagdaanan mong yun, alam mo sarili mo na binigay mo lahat ng makakaya mo para malagpasan yung mga pagsubok na yun. Clarify natin ang Knight of Cups. King of Cups and the Empress. Dati, hindi pa ganun kalalim yung feelings niya. Ngayon, sobra na yung pagmamahal na nararamdaman niya. Ngayon niya na-realize kung gaano kaka-importante sa buhay niya. At alam niya sa sarili niya na deserve mo na mahalin. Kasi iba ka, kumbaga, empress ka para sa kanya. Kumbaga, nasa iyo na eh. Ano pa bang hahanapin niya? Nasa iyo na lahat. Clarify natin ang Ten of Wands. The Empress and Knight of Wands. Very passionate. Dun sa mga ginagawa mo, binibigay mo lahat ng makakaya mo. Kasi, para sa'yo, yun yung best mo eh. Masaya ka doon. Nakikita mo yung sarili mo na magtatagumpay ka. At gagawin mo lahat ng makakaya mo. Clarify natin ng Three of Wands. Ace of Swords and Four of Pentacles. May mga bagay na hindi mo pa rin makalimutan sa nakaraan. Pwedeng sitwasyon, pwedeng tao. And ngayon nagkakaroon na ng linaw sa'yo. Though sometimes may mga desisyon kang sa tingin mo kailangan na harapin dito, gawin, or pwedeng nasa malayo yung tao. Clarify natin ang Nine of Cups. King of Wands and Three of Pentacles. Nakikita ko na andun yung passion mo, gagawin mo lahat ng paraan para nakuha mo yung gusto mo. And may mga gusto ka ditong i-build para sa future mo. And andun yung mga bagay na ibibigay sa'yo na matagal mo nang hinihintay. Either pangarap mo to or something na wish mo na makukuha mo. Pwedeng some of you magkakaroon ng collaboration or team up dito sa trabaho. And very passionate ka dun sa trabaho mong yun. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Joy. Joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. Ang mensahe ng yung gabay na yung kasiyahan ng pinaka mahalaga na nagbibigay palagi sa atin or sa'yo ng kakaibang pakiramdam. Doon tayo palagi umuhugot ng mga desisyon natin dahil alam natin kung ano yung magpapasaya sa puso natin. Basta isipin mo lang palagi kung ano yung desire ng puso mo at yun yung gawin mo as long na wala kang nasasagasaan or nagagawang masama sa ibang tao at masaya ka naman doon sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang. At magdasal ka lang palagi, magtiwala sa kakayahan mo para ma-achieve mo kung ano yung mga gusto mo pang marating sa buhay. At isipin mo lang na kaya mong malagpasan kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay. At itong yung reading, Libra, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.